Mula sa bulwagang pambalitaan ng City Information Office, narito ang mga balita sa linggong ito. Mahigit 700 kliyente na bigyan ng libreng serbisyong legal noong 2025. Narito ang report mula kay John Daniel Lopez. 785 na mga kliyente ang nabigyan ng libreng serbisyong legal at natulungan ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Office of the City Legal Officer noong nakalipas na 2025 sa ulat ng naturang tanggapan sa nangyaring flag raising ceremony at convocation program ng City LGU nitong umaga ng Lunes, January 26, 2025. 141 dito nabigyan ng legal advice. 76 ang natulungan para sa paghahanda ng kanilang legal documents. 167 ang nakatanggap ng legal opinion at kalintulad na serbisyo, habang isa naman tumailalim sa mediation services. Hindi lamang sa kanilang mismong opisina nagbigay ng serbisyo ang Office of the City Legal Officer, kundi nagbibigay serbisyo rin sila habang may isinasagawang kabaranggayan, dadaan o proyekto o serbisyo o KIDAP sa mga kanayunan ng lungsod. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si John Daniel R. Lopez, on-the-job trainee, student ng North Valley College Foundation Incorporated. Mga OFWs tinuruan sa tamang pagtugon sa panahon ng aksidente. Narito ang report mula kay Lloyd Kensawasay. 24 na mga miyembro ng Kidapawan City OFW Federation ang tinuruan ng emergency first aid bilang pagtugon sa panahon ng sakuna. Layo ng training na magkaroon ng kaalaman ng mga overseas Filipino workers kung papaano ang tamang pagtugon kapag may aksidente sa kanilang tahanan o sa lugar na pinagtatrabahuan. Tinuruan sila ng mga kagawad ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga kasanayan sa cardiopulmonary resuscitation, wound management, bandaging at family preparedness with simulation. Ginawa ang naturang training sa CDRRMO Operation Center para sa lecture at sa City Plaza para naman sa actual application ng training nitong January 22 hanggang 23. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Lloyd Kensawasay ng City Information Office. Iba't ibang reliyon nagkakaisa sa pagsuporta sa programang Canopy 25 ng City Government. Narito ang mga detalye mula kay Chayla Baldos. Magkakaiba man sa relihiyon at paniniwala sa Diyos, nagkaisa naman ang iba't ibang dominasyon ng simbahan sa usapin ng pangangalaga at pagpreserba ng kalikasan. Sa katunayan, mainit at nag-aalab ang hangarin ng mga sektor ng sa pananampalataya, lalo na kapag usapin ng kalikasan o ang pagpapayaman at pagbabalik sa dating ganda nito ang pinag-uusapan. Sa lingguhang flag raising ceremony ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan, kinilala at binigyang pugay ang partisipasyon ng Church of Christ ng Barangay Birada at ng Gagmayng Kristohanong Katilingban o JKK ng San Antonio de Padua ng Barangay Binuligan. Nakapagtanim lang naman sila ng tig 200 seedlings sa kanilang pamayanan na tiyak na makakatulong na maisaayos ang kalikasan sa darating na panahon. Dahil sa kanilang malasakit at ambag sa hangad ng city government na maibalik ang sigla at ganda ng kapaligiran, pinagkalooban sila ng sertipiko ng pagkilala at cash incentives na magagamit sa kanilang simbahan. Kapag sama-samang kumilos para sa inang kalikasan, tiyak na maganda ang resulta na mapapakinabangan ng susunod pang mga salinlahi, ayon na rin kay Mayor Pao Ibangilista. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Chayla Baldos, Dalaygon ang Diyos. Bakuna kontra tigdas. Nasa mga terminal at mall na sa Kidapawan. Narito ang mga detalye mula sa report ni Rizel Filiote. Mas pinalawig na ng Kidapawan City Health Office ang kampanya nito kontra tigdas sa mga bata sa pamamagitan ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity na sinimulan noong nakaraang linggo, January 19, 2026, upang mas mapalapit sa mga mamamayan ng Kidapawan na nangangailangan ng bakuna. Nasa mga mall na rin at terminal ang mga kawani ng CHO upang magbigay ng libreng Measles Rubella vaccine. Narito ang ilan sa kanilang mga schedules. Overland Terminal tuwing araw ng Lunes, January 19, 26 and February 2 and 9. Old Terminal tuwing Martes, January 20, 27 at February 3 and 10. City Health Office sa araw ng Miyerkules at tuwing Lunes ng hapon hanggang Biyernes, January 21, 28 at February 4 and 11. Davao Central Warehouse Club tuwing Huwebes, January 22, 29 at February 5. At Gaisano Grand Mall Kidapawan tuwing
huling araw ng Biyernes, January 23, 30, and February 6 and 13. Nananawagan ang lokal na pamahalaan ng Kidapawan kasama ang City Health Office na dalhin sa mga nasabing vaccine center sa mga batang edad 6 to 59 months upang mabigyan ng bakuna kontra tigdas. Nagpapatuloy pa rin ang pagbabakuna sa mga barangay health stations na tatagal hanggang February 13, 2026. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rizal Veliote ng City Information Office. Tatlong sakahan sa Kidapawan, ginantimpalaan ng BAPS certification ng Department of Agriculture. Narito ang detalye mula kay Sheila Panerio. Isa sa layunin ng kagawaran ng agrikultura maliban sa pagsigurong may sapat na pagkain para sa pamayanan ay ang pagsiguro ding di kalidad, organiko at ligtas ito para sa kapaligiran at mga konsumante. At dito nga sa lungsod ay mayroong tatlong sakahan na pumasa sa mahigpit na pamantayan ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards o BEFS ng Department of Agriculture. Ito ay kinabibilangan ng Heaven's Bounty and Agricultural Farm, BEFS, Organic Certified on Vegetables, Herbs, Seedling, Herb Yard, Organic Livestock Production, Small Ruminant, at Organic Rice Production ni Rinaldo Nitura Participatory Organic Guaranteed. At nito lang Lunes, January 26, 2026, ay kasabay ng convocation program ay kinilala ng Kidapawan LGU ang mga nabanggit gawa ng pakikiisa nito sa adhikain ng city government sa sapat at malusog na pagkain at kapaligiran para sa mga mamamayan ng Kidapawan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Sheila Panerio ng City Information Office. Medalya ng karangalan na iuwi ng mga manlalagong futbolista na taga Kidapawan. Narito ang detalye mula kay Jelaica Kate Ganansyal. Determinasyon at sipag, ito ang nagsilbing pangunahing baon ng mga atletang Kidapawenyo upang makamit ang parangal sa larangan ng football sa ibang bayan. Pinatunayan ito ng mga atletang sina Zadkiel Dalapo, Cyril Nahilat, Charles Sanggalang, Justine Camelo, Vojard Nahilat, Sean Perasol, Liam Nestor Villafranca, Nor Michelle Mamansal, Ciprian Caparo at Alprince Clean Palawod. Matapos nilang makamit ang second runner-up sa U12 category sa First Darbs Football Tournament sa Hagonoy, Davao del Sur noong December 20 to 21, 2025. Sa likod ng tagumpay ng mga batang atletang ito ay ang suporta at dedikasyon ng kanilang mga coaches na sina Bimbem Robledo at Roy Alier Laguyo. Sertipiko ng pagkilala ang ibinigay ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan sa mga atleta at coaches kasabay ng convocation program ng City. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Jelaica Kate Ganansyal ng City Information Office. Kidapawan Best Souvenir Artwork Competition, tapok sa ika-120 Charter Day ng lungsod. Narito ang report mula kay Methosila Ocalenia. Sa mga mahihilig sa mga artworks na mayroong mga malikhaing kamay at kaisipan, para sa inyo ang balitang ito. Naghahanap kasi ng mga potensyal ng mga artist para makabuo ng may pinakamagaling na obra na magiging bahagi ng souvenir o pasalubong ng mga bisita mula Kidapawan City pauwi sa kanilang mga bayan o probinsya. Kaugnay nito, inaasahang magtatagisan ng galing ang mga local artists ng Kidapawan upang makabuo ng konsepto para sa Best Souvenir Artwork. Naglalarawan ito ng pagkakilanlan at mga simbolo ng mga katangian at magagandang practices o kasanayan kung ano para sa kanila ang Kidapawan City. Bahagi ito ng Kidapawan Travel, Trade and Art Expo para sa ika-28 Charter Day celebration ng pagiging ganap na component city ng Kidapawan sa February 12. Magkakaroon ng pagkakataon ng mga local artists na ipakita ang kanilang mga obra na siya namang huhusgahan ng mga hurado bilang Best Souvenir Artwork ng lungsod ng Kidapawan sa February 8 sa isang exhibit na gagawin sa Gaisano Grand Mall ng lungsod. Hindi lamang mga local artists na lumikha ng souvenir artwork ang makikinabang dito kundi pati na rin ang mga micro, small and medium enterprises, MSMEs, dahil ima-mass produce ang naturang obra ng sining bilang promotion ng Kidapawan City. Ang manalong entry ay opisyal na gagamitin sa mga tourism at promotional events ng lungsod. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ito sila Ocalenia ng City Information Office. Mga tatak Kidapawenyo products na sa ilang sikat na mga restaurant nasa Kidapawan City. Narito ang report mula kay Leonardo Umban. Hindi na mahihirapan sa paghahanap ng mga pasalubong products at mga produktong tatak Kidapawenyo ang mga mamimili. Nasa mga sikat na restaurants at pamilihan na sa lungsod
ang mga produktong gawa ng mga kinapawenyos. Kabilang dito ang Tonets Bistro o Bata Japanese Restaurant, Biodynamis na matatagpuan sa Barangay Poblasyon at Sudapin Coffee na matatagpuan naman sa Barangay Sudapin. Sa ganitong paraan ay mas nailalapit sa mga mamamayan at sa mga mamimili, lalo na sa mga dumadayo sa Kidapawan, ang iba't ibang produkto na gawa ng mga micro, small and medium entrepreneurs sa lungsod. Ito ay naging posible sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan kasama ng Local Economic Development and Investment Promotions Office, gayon din ng Department of Trade and Industry at ilang mga MSMEs. Malaking tulong ito sa mga maliliit na negosyante sa lungsod, lalo pa at mas makilala ang kanilang mga produkto at madaragdagan din ang kanilang kita. Bukod sa mga nabanggit na lugar, matatagpuan rin ang mga best pasalubong products ng Kidapawan City sa LEDEP Office, Pasalubong Center at Gaisano Grand Mall, Kidapawan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Leo Umba ng City Information Office. Rizel, Jelay, at Leo, sobrang nakakatuwa na yung ating mga tatak Kidapawenyo products ay naging available na sa iba't ibang mga restaurants dito sa lungsod, lalong-lalo pa dito sa ating Gaisano Grand. In fact, kahapong araw lamang ay nag-groceries kami. And isa ito sa talagang pinuntahan ko kagad doon sa may Gaisano. Yes, congratulations. And maraming salamat din sa ating mga restaurant owners, even sa mall ha. Kasi malaking tulong ito sa pag-promote ng mga Kidapawan products, lalo na yung gawa ng ating mga MSMEs. Kasi more chances na makapag-display sila sa ganung mga area, sigurado mas malaking kita para sa kanila. And yung mga products po sa Tatak Kidapawenyo po is na-highlight talaga doon yung mga products sa Kidapawan, just like durian, mangosteen, and mga other delicacies. That's right. And malaking tulong ito sa ating ekonomiya, lalong-lalo na sa lungsod, dahil mas makikilala yung ating lungsod. At syempre, pag lalaki yung kanilang negosyo, magpapagawa sila dito ng pagawaan. So, congratulations once again sa ating mga MSMEs. And congratulations. And speaking of paggawa, ito nakikita natin sa likod natin ngayon, ay napaka-busy. Actually, ginagawa. Ginagawa. Actually, patapos na rin. Oo. Itong ating, ano ba tawag dito? Eco Park Oval. Yan. Yes, Ayan na. And dama ko at batid ko na sobrang daming mga running enthusiasts na napaka-excited na matapos na itong proyektong ito. And sa tingin ko nga, most probably siguro around Charter Day ay tapos na ang proyektong ito. Yes. Again, we are reminding the public na sa ngayon po ay hindi pa ito bukas para sa lahat. Inaayos pa para na din ito sa kaligtasan ng lahat. And the quality po para hindi rin maapektuhan. At kapag nagbukas na ito, siguradong maraming running enthusiasts, mga sports na pwede na dito. At syempre, bukas na ito para sa publiko and sa mga gustong dumayo dito sa Kidapawan City. Yes, speaking of pagbubukas, kailan ba pagbubukas dito? I think 13 days na lang, Charter Day na. Excited mo, 13 days na lang, para napaka-excited. Oo nga, 13 days na lang. Mga kaibigan, at Charter Day celebration na. So mark your calendars. At lalong-lalo na at yung ating mga kaibigan mula sa mga karatig na lugar na nais na bumisita sa ating lungsod at matikman ang ganda at yaman ng Kidapawan. Invite them to come over and witness the celebration ng ating lungsod. Yes, and tayong mga locals dito sa Kidapawan City, yung mga Kidapawenyo, it is declared as holiday dito sa Kidapawan City. So, dumayo, makiisa kayo sa mga activities. And kung activities lang din ang pag-uusap at siksik tayo sa sports activities. And nakapost na po sa aming official Facebook page ang lahat ng mga activities po na magaganap mula sa pagbubukas ng Charter Day celebration ngayong February 6, 2026. And let us support po yung mga local products na i-display po sa TMEU parking lot and yung doon po sa Suluyan, sa Kidapawan. That is right. And syempre pa, yung ating schedule of activities as mentioned ni Rizel kanina, tutukan nyo lamang po at I'm pretty sure ang bawat isa ay mag-e-enjoy. At sa tingin ko,
stay hydrated pa rin kasi ang weather natin pabago-bago, That's medyo right. kalmado sa morning. Pero pagdating ng lunchtime, actually 10 a.m. pa lang, grabe na yung init. Yes, ang init. Umabot ng ata sikat tayo na- ng 34 degrees Celsius nung nakaraang araw. Mm-mm. At so far ngayon, no, hindi masyadong mainit kasi nakikita yung ulap ngayon dito sa ating paligid ay medyo natatakpan yung init sa panahon na ito. Pero wag nating Baliwalain. baliwalain. Mm. Magdala din tayo ng mga tubig. Yung mga mahilig dyan sa Aquaplus na may tubig. 1 litro, ano ba yan? Magdala po kayo. Kasi, Hindi yan paid ah. Hindi kayo may Aquaplus kasi ako. Yes. Yun no, yan po, paalala sa lahat, mag-ingat po, lalo na po sa daan at kung may napapansin po kayong mainit sa iyong katawan, magpahinga po at uminom ng tubig kasi po Mula sa Aquaplus. high blood, yung Yes. Oo. Especially yung ating mga estudyante. Magdala ng payo. Na lalo na Oo. lumalabas during lunchtime, very mataas po yung temperature, yung init during lunchtime. Tsaka yung atin ding yung hand fan. Dala-dala na kayo. Ano? Paypay. Kung Oo. walang hand fan, paypay. That's right. At sa tingin ko, yun na nga ang kabuuan ng ating mga nakalap na balita para sa linggong ito. Sa ngalan ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista, City Information Officer William Magbanwa, ang ating kasama sa likod ng kamera, Lawrence June Madeloso. Ako, si Von Carrera. At ako, si Rizal Veliote. At ako si Jeleka Kate Ganansyal. At ako naman si Leo Umban. At ito ang CIO News.